Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matapos ang matinding bakbakan at pakikipagpatentero at pakikipagpalitan ng mga bala ni Ramon at Tanggol kasama ng kanyang mga kaibigan laban sa mga kapulisan, dumating na nga sa punto kung saan inatasan ng sugatan na si Rektor na barilin si Tanggol. Nakay Ponggay na ang lahat ng pagkakataon upang mapuruhan at mabaril si Tanggol, ngunit hindi niya talaga magawa. Inulit ni Hector na ano pang ginagawa nito, napatingin siya kay Tanggol na tila nag-aalangan. Ganon din si Tanggol habang si Ramon naman ay muling makakaharap si Rigor. Bumalik lahat kay Ramon ang kanyang naging huling engkwentro kay Rigor. Alam niyang ito ang bumaril sa kanya ng paulit-ulit, dahilan kaya't nasukol siya at maraming hirap siyang dinanas sa mga Red Phoenix, lalo na kay Lucio sa utos ni Roberto. Kaya naman nang muli silang nagkaharap ay sinabi ni Ramon na hindi na niya palalagpasin ang pagkakataong ito upang tuluyang tapusin ang demonyong si Rigor. Sumagot naman si Rigor na si Ramon ang demonyo at masamang damo kung bakit hindi pa ito mamatay-matay. Ngayon daw ay sisiguraduhin niya na rin tatapusin na niya ito kasama ng demonyo nitong anak na si Tanggol. Kaya naman nagkaroon sila ng engkwentro. Naghamon si Ramon na matapang lang ito dahil may kasama at maraming backup. Dagdag pa niya na gusto niyang maglaban sila ng walang armas at dahil mayabang si Rigor ay pinagbigyan niya ito. Dito sila nagduelo at pinakita ni Ramon ang kanyang galing at husay sa pakikipaglaban kahit walang armas. Hindi umubra sa kanya si Rigor at kaliwat kanan niya itong sinapak, binugbog at tinadyakan. Nang paulit-ulit hanggang sa malumpo itong si Rigor. Natigil lang ito nang may paparating na mga kalaban. Dumako naman tayo kina Ponggay at Tanggol kung saan nagkatinginan sila sa mata. Na alam agad ni Ponggay ang ibig sabihin ni Tanggol. Naalala niya ang sinabi nito na sa muli nilang pagkikita ay hindi na niya ito tuturing na kalaban. Agad na nakuha ni Tanggol si Ponggay at tinutukan ng baril. Sa madaling salita, ginawa niya itong hostage. Siya namang ikinabahala ni Hector. Nagsalita si Tanggol na sa oras na may humarang sa kanya sa pagtakas kay Don Julio, tiyak na pasasabugin niya ang ulo ni Ponggay. Kaya naman agad na ipinag-utos ni Hector na huwag magpapaputok at ibaba ang baril. Alam nating mahalaga si Ponggay kay Hector. Nagpanggap naman si Ponggay na nasasaktan, kaya dito matagumpay na naitaka si Don Julio sa tulong at diskarte na rin ni Tanggol. Kaya naman kapamilya, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli!